ating pag-uusapan sa umagang ito. Let's talk about this topic. God never gives up. Ang Diyos ay hindi umaayaw para sa tao. No? Tingnan natin ito. Yan. Di ba lagi natin ito nakita? Pag nag-search tayo sa Google, lagi natin nakita itong mga picture na ito na nag-give up siya pero hindi niya alam na gadangkal na lang yung hinahanap niyang kayamanan. Gadangkal na lang pero sabi niya ay wala. Yun pala. Madaling mayaw ay hindi nagwawagi. No? Pero ito'y dinidesisyon na natin na mayaw kapag mahirap na yung sitwasyon. No? At gusto natin mag-quit. Buti na lang ang Diyos ay hindi katulad ng tao. No? Ito yung good news, no? Our God never gives up. So, yun ang good news. Ang Diyos, hindi tayo inaayawan. Amen po ba? Amen. Yun ang maganda. No? Ito yung ating makita in Genesis chapter 6 verse 5 to I think verse 10 or 11. Let's read together. Sige nga. Nakita ni Yahweh na naganap na kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya labis na, ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Verse 7. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga verse 8. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Patuloy at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japheth. Nang maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng verse 12. Ito ang kalagayan nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Ito yung kung titingnan nyo ang book of ang Old Testament na o ang Bible mismo nahati sa 3 istorya, no? 3 stories. Yung Genesis chapter 1 and chapter 2 ang tawag ng creation story. Okay? Ito yung kasaysayan ng paglikha sa tao. Pagdating sa chapter 3 hanggang chapter 11 ng Genesis, ang tawag doon, ito yung fall, no? Pagbagsak ng tao, pagkakasala ng tao. Kaya pagbabasahin nyo ang Genesis chapter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puro, ang kwento ron, puro pagkakasala, puro pagsuway. Kung mapapansin nyo, from chapter 3 to chapter 11, at kumbaga masithing pagsuway ng tao ay yung chapter 11 wherein people created a tower to be like God, no? Para pumantay sa Diyos, makatulad ng Diyos. Okay? At sila ay pinarusahan tawag doon yung Tower of Babel. Okay? So, chapter 1 and 2 creation story, chapter 3 to 11 the fall, no? The fall of man. And then, chapter 12. 12 to Revelation. Ang tawag doon, redemptive, no? The redemptive acts of God. Ito yung pagliligtas ng Diyos. Kasi pagdating sa chapter 12, nandun yung Abrahamic covenant. No? Yung pangako ng Diyos na pagpapalain sa Abraham, lilikhain kay Abraham ang isang bansa, at mula sa bansa na yun, pagpapalain ang iba pang mga bansa. No? Doon natin makikita sa chapter 12 verse 3. So, ang Biblia nahati sa 3 istorya, no? Creation, fall, and redemption. Okay? So, dito sa chapter natin, this is chapter 6. So, nakapaloob siya sa fall. Meron kayo tayong makikita nitong istorya ng pagliligtas ng Diyos. Tingnan natin, no? Sa istorya na ito, may 2 katangian ng Diyos
at ang tao. At ay makita natin. Unang katangian ng Diyos na si Yahweh at ang mga tao, makita sa chapter 6 verses 5 to 7 and verses 11 and 12. Basahin natin muli. Ito makita natin. Kapag kulay dilaw, it pertains to the man, the human, sa mga tao, okay? At pagka kulay blue, sa Diyos. Let's read together, verse 5. Nakita ni Yahweh na naganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palagi nasa isip nito. Verse 6. Kaya labis na kinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sa ibang salin pa, parang nagsisi si Yahweh sa paglikha sa tao. Nagsisi siya. Sabi niya, bet ko ba nilikha pa itong mga ito? Verse 7. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang, lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon, ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga, yung sabi doon, lilipunin niya, no? Kaya parang sa talatang ito, tama yung turo ng sikat na preacher na sa lumang tipan, si Yahweh o ang Diyos ay mapagparusa. Malupit na Diyos, no? Parang ganyan. Verse 11. Basahin natin sabay-sabay. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at naganap ang karahasan sa lahat ng verse 12. Ito ang kalagayan. Nakita ng Diyos sa buong daigdig na buhay sa kasamaan ang lahat ng tao. No? Ano unang katangian na nabanggit dito sa story na dito tungkol sa tao? Una, sila'y masasama, no? Naghahanap, no? Naghahanap ang kasamaan. At laging, yun na lang ang nasa isip ng tao. Kumbaga, naging part of the culture. No? Kaya nga minsan, we want to transfer to another place dahil minsan may mga lugar talaga na iba na ang kultura. Hello? Hello? Di ba? Ayaw natin minsan tumira sa lugar na magugulo. Ha? Kasi parang normal na lang sa kanila yung ganon. Di ba? Normal na yun ang kultura. Kaya minsan, nasasabik tayo pumunta sa probinsya na mas simple ang pamumuhay, no? Simple ang pamumuhay. At ang mga tao ay hindi masyadong, kumbaga, ang buhay ay puno ng kalayawan. Okay, verse 11, masasama ang lahat ng tao, no? Nilahat na, no? Lahat ng tao. Verse 12, namumuhay sa kasamaan ng lahat ng tao. Ito naman yung katangian ng Diyos sa pagkakataong ito. Siya'y nagsisi at nalungkot at nagpaparusa sa mga masasama. Ako sigurado ko mahal ng Diyos yung mga tao kahit masama sila. Can you say amen to that? Amen. Mahal ng tao ng Diyos ang mga tao kahit pa sila ay nagrebelde. No, dahil tayo ang pinakamamahal niya sa lahat ng nilikha. No? Kaya nga siya nalungkot. Di po ba pag ang iyong kapitbahay, anak ng kapitbahay mo, hindi maganda ang buhay, nalungkot ka rin, pero hindi sobrang malungkot. Pero pag anak mo, sobrang kang malulungkot. Tama po ba? Amen. Tayo likha ng Diyos. Likha tayo sa kanyang wangis, kaya kapag tayo hindi umayon kung saan niya tayo dinisenyo, siya ay malulungkot. No, hindi pinamuhay ng tao yung disenyo ng Diyos para sa Kanya. If we are created in the image of God, therefore, we are created from His image as a holy God. Amen? Kaya kung magkasalang tao, hindi tayo umayon sa pagkakalikha niya sa Kanyang wangis. Namuhay ang tao na taliwas sa wangis ng Diyos. At kahit pa mahal niya ang tao, siya hindi bulag. Na hindi nakikita ang masamang ginagawa ng tao at ayaw niyang i-tolerate. At tayong mga tao iba, hanggang maaari, no? Minsan natotolerate natin yung paggawa ng hindi maganda. Kaya may mag-asawa, minsan nag-aaway, no? Sa nanay, okay lang. Sa tatay, hindi pwede. Minsan nag-aaway, hindi kakasundo, no? Okay na yan, pagpasensya mo na yan. Hindi, tagal niya na nagsa-cellphone.
pagbigyan mo na. Nagkaaway na. Pero ang Diyos hindi. Pag mali, mali. Kaya, yun yung kaibahan niya, no? Tayong tao ay mayroong tendency na mag-tolerate ng mali. Lalo kung close natin, nabanggit natin, anak, pero ang Diyos ay iba. Because Yahweh is God of justice. Siya ay Diyos na makatarungan. He's a fair God. Hindi pwedeng palagpasin kung mali. No? Dahil si Yahweh ay God of justice, ang tanong ay wala na bang nalalabing pag-asa sa mga taong makasalanan. Kasi doon nga sa turo ng isang sikat na pastor, talagang sa lumang tipan, mapagparusa ang Diyos na ito. So, parang ganoon ang kaisipan. Yun ang lumalabas sa kanilang mga aral. Ang Diyos sa lumang tipan ay mapagparusa. Kaya tingnan natin yung pangalawang katangian ng Diyos. Ang pangalawang katangian ng Diyos ay makita sa Genesis 6:8-9. At yung isa ring katangian ni Noe. Ito yung mabasa natin. Verse 8. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 9. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Nabuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Sa English natin basahin. No? Sa New King James Version. Let's read together. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Verse 9. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. Yung verse 8. Magandang salita, no? Noah found grace in the eyes of the Lord. So, mali pala yung turo ng sikat na preacher. Ibig sabihin, kahit ang Diyos sa lumang tipan, nagahari din sa kanya ang kanyang kagandahang loob. Isang malakas ng amen po. Hindi totoong malupit lang siya. Dahil pagkatapos ng kwento na siya'y nalungkot at nais siya magparusa sa mga tao, pagdating sa verse 8, merong para siyang coin, putin yung coin na coin. Ang Diyos parang may dalawang larawan. Sa kabila is a God of justice. Sa kabilang side is a God of grace. Sa malakas ng amen. Kahit pa sobrang sama ng tao, no? Kasi itong kwento na to ay, of course, tapos na kwento ito, at ito yung naglalarawan kung sino talaga ang Diyos. No? Doesn't matter the details of the story. Kasi problema kapag pinag-usapan yung detail. No, kasi 5,000 years or 4,000 years away from us. Di ba? Ano ba itong pagbaha na ginawa ng Diyos? Ano ba ito? Buong mundo ba ito? Original ba ito? It doesn't matter. Kasi ang mahalaga rito yung kwento, yung message of the story. Ang mahalaga rito, sino ang Diyos? Paano ipinapakilala ang Diyos? Tandaan natin ang Biblia ay istorya ng pagpapakilala ng Diyos sa atin. Sa malakas ng amen. Kaya kapag hindi ka mahilig mag-aral ng Biblia, hindi mo makikilala ang Diyos. Hindi ka lalalim sa pagkakilala sa Diyos. Kung gusto mong lumalim sa pagkakilala sa Diyos, therefore, we need to read the Bible and let's meditate it at patuloy na alamin, kilalanin ang Diyos na nagpapakilala sa atin. Dito ay pinapakita dalawang bagay. Siya'y Diyos na makatarungan, Diyos na patas, amen? At Diyos na papagbiyaya. Is God of grace. No, tayong tao, particularly, no, mga Pilipino, may tendency na generalize. No? Kapag mistiso, dapat mag-artista. No? Kaya lahat ng artista, no, may mga lahi. No? Kaya ng Pilipino, no? Buti na sila bentong. Diba? Buti na lang. May talent talaga yung mga yan. Kaya, bahala ko sana ng kaso. Mistiso kailangan eh. Pag mga Ilocano Toripo, hindi naman totoo lahat. Pag Ilocano Toripo. Diba? Si Brad Eugene.
Ilocano, pero generous. Ay, hindi ba Ilocano? Pangalawa. Pangalawa. So, generalize natin, ha? Ganun tayo, di ba? Ganun tayo mag-isip. Pero, ang Diyos ay hindi. No? Kaya nga, puno ng kasamaan. Ang daming gumagawa ng masama. Nag-iisip ng mga masama. Pero biglang napansin niya, ang sasamaan tao, oops, minsan, lumalapad sa aking kalooban. Hindi niya sinume. No? Papatunay na talagang He's God of justice. That He is impartial. Siya'y makataruhang Diyos. Ang gumagawa ng masama, pinarurusahan. Ang sumusunod, kinalulugtan. Sa malakas na amen. Di po ba? Gumawa ka ng hindi tama, na anong consequence? Tagang pagpapalo ng Diyos. Pag sumunod ka, pagpapala ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, dapat pagpapala natin. Nararanasan natin yan. Hello? Hello? Di ba? Sa mga decision natin, nararanasan natin ang konsekwensya. Sa mga Hindu pa, karma daw yung karma. Ayan, karma. Pero sa Bible, hindi yung karma, kundi katarungan ng Diyos. Amen? Kaya kung halimbawa, bakit kaya itong taong ito favored ng Lord? Hindi malakad sa kalooban niya. Di po ba? At patuloy na kaya tayo minsan dumaranas ng ating pagsubok, kagagawan natin, bunga ng ating desisyon at gawa. Di po ba? At dito sa kwentong ito, nakita ng Diyos si Noah. Verse 8 said, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Si Noah nakaranas ng biyaya, nakagandahang loob ng Diyos. Hindi natabunan ng napakaraming kasamaan yung magandang pamuhay ni Noah. Madali itong nakita ng Diyos. Di ba? Siya ay nalugod ang Diyos. No? At ang story nito sa Lumang Tipan ay illustration ng pagliligtas. Kaya nga sabi ko sa inyo, doesn't matter the details, yung detalye, kundi yung kabuuang mensahe ng kwento na ito. At ang kabuuang mensahe ng Diyos sa kwentong ito, sa Diyos na puno ng kagandahang loob. Isang klasa, amen. Amen. Siguro kung tayo, no, kita natin, uy, halos lahat ng kamatis, no, bulok, tapo na yan lahat. Hindi na natin piliin yung maganda. No, bulok na lahat, tapo na lahat. Sa Diyos, madali yun eh. He is a sovereign God. Isang klasa, amen. Amen. He's a powerful God. Amen. Nothing is impossible to Him. Amen? Pwede niya burahin lahat ng tao magsimula ulit ng bago. Hello? Pwede niyang, sige, ang titigas ng ulo niya, sige, lahat kayo, malulod na lang kayo lahat. Lagyan ko pa ng asido yung tubig. Malupit ang Diyos talaga. Lagyan ng asido yung tubig para talagang lahat kayo ubos. Parang ginawa tayong ipis, no? Hindi. Ang kwento ay nagpapakita na kahit meron pang isa na sumusunod sa Kanya, hindi niya lilipulin na lahat ng tao. Dumarami ang pagkakasala pero lalong lumalawak ang kagandahan loob ng Diyos. So, malasa natin. Masahin na natin sabay-sabay. Hindi. Balikan. Yan. Dumarami ang pagkakasala pero lalong lumalawak ang Amen po ba? Romans chapter 5 verse 20 said, sabay-sabay, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumasagana ang kagandahang loob. Yung kulay dilaw lang po, basahin natin.
Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos. Amen po ba? Ang kagandahang loob ng Diyos ay parang rubber band. Nagkasala ka ng ganito, ang kanyang kagandahang loob lalagpasan niya. Nagkasala ka ng ganito, ang kanyang kagandahang loob lalagpasan niya. Nagkasala ka ng ganito, ang kanyang kagandahang loob mas hihigitan pa yun. Isang malakas na amen. Amen. Kaya walang sobrang masama na hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. Yung lalaki na napakok sa katabi niya, wala nang ginawa yun sa buhay niya, kundi masama lang. Pero nung sumampalataya siya kay Jesus, nabura lahat siya. Amin po ba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw pa kaya. Hello? Labis ang kanyang kagandahan loob. Labis-labis ang kanyang kagandahan loob. Mamahalin niya tayo sa ating kasamahan. Amen? Diba? Romans chapter 5 verse 8, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Nung tayo ay mabait, nung tayo ay cute, hindi. Nung tayo ay hindi kamahal-mahal. Walang pumapansin sa atin dahil masama ugali natin. Doon tayo minahal ng Diyos. Isang malakas ng amen. Amen. Dakila ang kanyang kagandahang loob. Napakasama ng sanlibutan, sobrang dami ang kasalanan ng tao, pero dahil sa isang taong matubig na namatay doon sa krus, ang Panginoon Kristo, mapapawi ang lahat ng masasamang ito sa pamagitan ng pananalig na sapat nga ang kanyang ginawa pagtubo sa atin doon sa krus. Amen? Amen. When the Word of God said, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pinatunayan ng Panginoon Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan, nabayaran ang ating mga pagkakasala. Eh, paano mararanasan yun? Automatic ba yan, Pastor? Na lahat na ng kasalanan natin nabayaran na? Hindi. Bawa, dinala ko si Pastor JP sa Jollibee. O napunta siya ng Jollibee at model na 100 chicken joy, paborito niya. At sabi ko, Pastor JP, ito ang pambayad. Ay, hindi na po. So, ito pambayad. Ay, hindi na po. Malilibre ba siya? Hindi. Ayaw niya tanggapin yung pambayad eh. Ang Diyos nagbigay na ng pambayad. Kaya na lang tanggapin. Binayaran niya na. Utang natin. Binayaran niya kasalanan natin. Tanggapin mo yung pambayad. Malilibre ka. Yun ang kagandahan loob ng Diyos. Kaya sumampalataya. Kailangan manampalataya na sapat ang kanyang ginawa doon sa krus. Buti na lang ang Diyos hindi talaga nag-give. Kahit sobrang masama ang tao, nagpunta pa rin siya dito sa lupa upang maranasan natin ang kanyang kagandahan loob na pagliligtas. Kaya sa Old Testament, no? Sa Old Testament pa lang, nagpamalas na ang Diyos ng kanyang biyaya. Amen po ba? Amen. Kaya mali yung kwento na o turo na ang Old Testament ang Diyos malupit. Sa Old Testament pa lang, pinapahayag na ang pagliligtas ng Diyos. Ito ang heartbeat ng Diyos noon pa man. Noon pa man, ang kanyang heartbeat, kaligtasan sa pamagitan ng kagandahan ng Lord ng Diyos. Salvation is a free gift from God. Want to enjoy the free gift of God? Then, manampalataya. Sumampalataya. Noon pa man, yun ang kwento ng Biblia. The story of the Holy Scriptures, no? From Genesis to Revelation. Yun ang kwento. Nahas tayo iligtas ng Diyos. Nahas siya tayong ibalik sa Kanya. Ang kaligtasan ay libre, no? By grace. Natanggap natin ang libre.
Amen po ba? Meron ba nagbayad dito? Walang nagbayad dito ng kanyang kaligtasan. Walang pagod nating ibahagi din ang libreng kaligtasan ko. Tinanggap natin ang libre, ibahagi natin ang libre sa iyo. Kaya nga tayo. Tumayo. Tuloy natin. And let's worship the Lord. And let's meditate. There's a message na Panginoon sa aklat na Genesis chapter 6. Yung mga pagbaha ngayon, pagpapaalala sa atin na ang Diyos ay Diyos ng katarungan at Diyos ng kagandahan loob. At siya pa rin ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa kapanahonan natin. Naranasan natin ang kanyang biyaya. Naranasan natin ang kanyang pag-ibig. Naranasan natin ang kanyang mga libreng regalo sa atin. Hallelujah, hallelujah. Sa bilang Diyos, kami nagpapasalamat. Salamat po. Ang kwento ng Biblia ay kwento na ikaw ay Diyos na makatarungan. At ikaw ay Diyos na puno ng kagandahan mo. Tunay nga po na your grace is so amazing. Kayong nakakakita ng aming buhay.
Kayong nakakaalam ng lahat ng tungkol sa amin. Sa inyo, Panginoon, walang maitatayo. Na kahit kilala nyo kami, Panginoon, minamahal mo kami. Pinili mo kami. Pinaranas mo sa amin ang inyong kagandahan mo. Marami pong salamat, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Diyos, yung libreng regalo ng kaligtasan dahil sa iyong biyaya na natanggap namin, Panginoon, ibahagi namin sa mga tao na nangangailangan. Ibahagi namin sa mga tao na tiyak na mapapahamak kung hindi kanila makikilala bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Gawin niyo matuloy namin mga paa sa pag-abot sa kanila. Bigyan ng lakas ng loob ang aming mga puso sa pagbabahagi nito sa kanila, Panginoon. Panginoon, sa pagkakataong ito, minsan pa, maranasan namin ang iyong kagandahan loob. Idadalangin ang mga kapatid na wala rito, may karamdaman, may mga bagong panganak, mga kapatid namin sa ibang bansa, sa Australia, sa Malaysia, sa Singapore, sa Hong Kong, sa US, sa Canada, sa Middle East, Lord, sa Europe, itinaas namin sila sa inyo, Panginoon. Abutin mo rin sila, Panginoon, ng iyong kagandahang loob. Maranasan nila sa bawat araw ang iyong kalapitan, Panginoon. At kahit na mga kapatid na naririto, Panginoon, na sumasamba, nagbibigay ng papuri, pagwalhati ng karangalan sa iyo, Panginoon. Patuloy paranas sa amin ang iyong kagandahan mo. Panginoon, igawad ang iyong basbas at bendisyon sa pagsasabi na nawa. Lagi kami makapuspusin ang iyong kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu tumatahan sa amin. Huwag mong pagkukulangin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ipagkaloob lahat ng pagpapalang kailangan namin sa bawat araw. Dinggin ang panalangin ng puso ng bawat isa. Maranasan ang iyong kalapitan. Maranasan ang iyong pabor. Maranasan ang pagtatagumpay na nagmumula sa iyo. At ibalik lahat ng papuri, pagdakila, pagwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 You are favored.